Hello mga ka-antrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So ayan, may nagtanong kung kumusta daw ang business namin, kung kumusta ang ating industriya dito sa amin dahil nga sa crisis na kinakaharap natin ngayon sa pagtaas talaga ng fuel. Kumusta daw ang negosyo? Well, dito po sa amin mga ka-antrip, talagang tumumal. Siyempre, sino ba naman ang hindi tutumal? Kumbaga, kung dati papunta't pakare yung mga motor, kumbaga, panay ang taris-taris, panay ang kahit na dyan lang sa unahan ay magmumotor, kahit dyan lang, kahit konting bagay lang, kahit na hindi pa sana kailangan, ay talagang pupunta sa siya para magpa-consult, para magpa-maintenance. Pero ngayon, dahil sa mahal ng fuel, mahina po talaga. Sobrang tumal po kami ngayon mga ka-antrep. Can you imagine mga ka-antrep? 'Di ba halimbawa, pansin niyo naman siguro 'di ba, kahit nga sa lahat ng mga lugar ng mga bakasyonan, yung dati na talagang kung ilang percent yung mga namamasyal sa kanila, ngayon ay bumagsak talaga. So dito sa amin mga ka-antrep, ganun din. Kumbaga dati ang daming motor, pataris-taris, daan-daan sa kalsada. Ngayon, hindi naman sabi na mabilang mo na lang, pero kumonti talaga. Kumonti din talaga ang mga nagpapa-shop. Kumonti yung mga nagta-travel. Can you imagine dati, 'di ba? Halimbawa ganito summer, sobrang niyan, lakas yan kasi lahat yung bago magmahal na araw, grabe yan kalakas kasi syempre lahat magta-travel, lahat maglo-long drive, lahat magpapa-maintenance. Maintenance check yan. Ang daming magpapagawa ng chainset, ang daming magpapakondisyon ng motor dahil nga lahat ay may pupuntahan. Pero ang nangyari ngayon mga ka-antrep, wala, konti lang ang customer namin nung Thursday. Even nung Thursday na nung Friday na yung pagka-Holy Friday, konti lang. Tapos ngayon pa fiesta, dapat grabe nakabisi ang mga motor, nagpapa-set up, ang daming ginagawa, nagpapalakas ng mga motor nila, syempre pa fiesta. Tapos walang motocross kasi syempre nakikiisa yung aming LGU sa krisis ng fuel. Syempre gagastos pa ang LGU ng malaking fuel din sa pagpapaayos, pag-renovate naman ng racetrack, 'di ba? So kumbaga nakikiisa sila sa krisis sa fuel. Tapos yung mga manlalaro din, halos wala din ngang sasali kasi nga hindi naman sila makapagusto ng practice dahil nga sa mahal ng gasolina. Magkano na ang gasolina? 130 plus, 134, ganon. So iba-iba, merong mas mahal, merong mas mura. Ang crudo masyadong mahal talaga. So ang tumal mga ka-antrep, ewan ko po sa inyo, pa-comment naman kung sa inyo nagbago ba, bumaba ba ang sales nyo or ganun pa rin. Kasi dito sa amin sobrang tumumal talaga mga ka-antrep dahil sa krisis po. So yung mga nagpapa-maintenance, bagsak, wala. Yung mga supposedly na magpapagawa sana, wala. Instead na ipagawa na, hindi mo na ipagawa sa susunod na lang. So, marami ang mga nagtitipid dahil sa krisis. Hindi lang krisis sa fuel. Grabe, walang ulan mga ka-antrep. Walang kita ang mga magsasaka mga ka-antrep. Hindi sila nakapagtanim yung mga ani nila na dapat anihin na failure mga ka-antrep, yung mga maisan, yung mga palayan na itanim, hindi natubigan, walang ulan-ulan, halos magdadalawang buwan na. Kaya krisis talaga, sobrang krisis, sobrang tumal. At yun ang masakit mga ka-antrep. Kasi pag yung marami kang utang sa ganitong sitwasyon, napakasakit talaga. So kami naman ngayon ay hulugan sa loan lang sa bangko and then yung mga supplier. So ayun na nga mga ka-antrep, share ko sa inyo na may isang supplier na galing Manila. Yung ahente hindi makakalipad dito dahil nga sa sobrang mahal ng pamasahe sa eroplano. So ipapadala ko na lang ang cheque. At ito mga ka-antrep, paano kung sobrang laki ng chichikihan, diba? Tapos ganito katumal. Ang mangyayari, makikiusap tayo ng extend. Talagang siya, domino effect, makikiusap tayo ng extend sa cheque, sa date ng due date. Kasi nga, sobrang tumal. Pero hindi naman masakit masyado yun kasi yung mga products nga nandyan lang. Hindi naman tayo tumakbo sa mga supplier na naubos yung product, ginastos sa ibang bagay, pero hindi sila nabayaran sa utang natin sa kanila. So medyo okay lang yun at acceptable yung mga nasa ganong sitwasyon. Pero kapag hindi sa ganong sitwasyon, medyo masakit yung ganong pagkakataon.
Kaya medyo mahirap ang sitwasyon mga ka-antrep. Ang pinaka-tips ko talaga ng mga ka-antrep, minimize tayo sa utang, sa order sa mga supplier. Kasi may stock lang din naman sa atin kasi nga matumal. Pero kung sa lugar nyo malakas, pero I doubt na malakas pa rin. Kagaya nung dati talagang nag-lower talaga kahit saan siguro ngayon dahil nga sa sobrang krisis. Kaya yung mga motorista, yung mga customers natin, yung mga consumer, talagang nagtitipid din sila. Kumbaga sa halip na chain set muna sa kanilang ganito, pagtiyagaan na lang muna yung mga ganun dahil nga sa hirap ng buhay, sobrang mahal ng mga bilihin at sobrang taas ng fuel. So titipirin na lang muna nila kasi gasolina pa nga lang medyo mataas na talaga at mga crudo. So ganun lang mga ka-antrep. Actually sa amin parang wala pa naman kaming price increase sa sa mga tires at mga oils or sa mga kasi tama-tama lang nung February bago nagtaasan yung mga fuel ay nakapag-restock na ako ng medyo maramihan. So same price pa rin kami pero alam ko may mga bagong stock na bagong dating na nag-price increase na dahil nga may mga notif na, may mga abiso na sa mga customers nila na nag-increase na yung mga tires, nag-increase na yung mga interior, nag-increase na yung mga oils especially. So domino effect siya. So tuloy lang tayo mga ka-antrep, medyo minimize lang talaga ngayon muna sa pag-order sa ating mga supplier. Kasi ganun din, magiging ma-stock lang sa store natin kung masyadong marami tapos hindi tayo makakabayad on time or kung makabayad man talo tayo kasi na-cash na natin, nabayaran tapos hindi pa nag-move yung ating mga products sa shop. So yun lang mga ka-antrep, thank you so much sa pa-opinion na ating ka-antrep. See you on my next video. Bye-bye!